Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video mga mare ay mag-share na naman ako sa inyo ng isa na namang patok at trending na pangnegosyo recipe. At kung isa ka nga mare sa naghahanap ng pangnegosyo recipe sa maliit na puhunan, ay perfect nga itong i-share ko sa inyo ngayon. So tara na nga mga mare at umpisahan na natin. At una nga mga mare ay i-prepare muna natin yung ating mga ingredients. At nagsalang na nga pala ako dito mga mare ng kasirola at maglalagay lang ako dito ng konting tubig. Tapos ay maglalagay din ako dito ng sugar. Ang gamit ko po pala dito ay yung washed na sugar. Tapos ay haluin lang natin yan para medyo ma-dissolve yung inilagay natin na asukal. At kapag nga kumukulo na mga mare ay maglalagay lang tayo ng konting food color. This is optional naman po pero mas okay kung meron. And maglalagay din po ako dyan ng banana essence, konting patak lang. Tapos nga mga mare ay isusunod na rin natin dito yung ating mga na-slice na saging na saba. Tapos ay tatakpan lang natin yan guys para mas mabilis maluto. At after ilang minutes nga mga mare, ayan nga at kulong-kulo na itong ating niluluto na saging. So hahaluin natin yan guys from time to time para po maiwasan natin na manikit yung saging sa ilalim at para din po maiwasan natin na masunog. At kung sa tingin nyo nga guys ay kulang pa ay pwede tayong mag-add dito ng tubig. So sa akin po ay mag-add pa ako dito ng konting tubig. At papakuluan ko pa ito ng mga ilang minuto pa para tuluyan ng maluto yung ating saging. At kapag nga po ganito na mga mare ay pwede na nga natin yung hanguin. At ilalagay lang natin yan sa isang lagayan. At saka po natin yan papalamigin. At next naman mga mare ay yung ating kamote. So ilalagay ko lang yan sa isang pan at maglalagay din po ako dito ng asukal. So, depende na po sa inyo kung gaano karami or kung gaano katamis yung gusto nyo sa inyong kamote. At naglagay lang din ako dyan guys ng konting tubig, yung sakto lang para maluto yung ating kamote. Tapos nga itatakpan lang natin yan para mas mabilis maluto. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, kapag nga kumukulo na itong ating kamote, ay next naman nating ilalagay ang ating vanilla essence or ang ating vanilla extract. Tapos mga mare, lulutuin pa nga natin ito ng mga ilang minuto pa hanggang sa mawala na po yung liquid. At after ilang minutes nga mga mare, ayan nga at natuyo na yung ating kamote. So iche-check naman natin yan guys kung talaga bang malambot na itong ating kamote. At kapag nga po malambot na ay hahanguin na rin natin itong ating mga kamote. At sunod naman nating lulutuin mga mare ay yung ating gulaman. So maglalagay lang ako ng tubig dito sa ating kasirola. Tapos ay maglalagay lang po ako ng isang pack ng gulaman. Ang gamit ko po dito ay yung white unflavored na gulaman. At kaya po white gulaman yung ginamit ko dito ay para po dalawang kulay na yung magagawa natin dito sa ating gulaman. Tapos mga mare, haluin lang natin yung mabuti, tapos ay hihintayin lang natin hanggang sa mag-simmer. At after ilang minutes nga mga mare, ay kumukulo na nga itong ating gulaman. So, i-mix lang natin yan ng bahagya mga mare, tapos ay ita-transfer na natin ito sa dalawang bowl. At eto na nga po at nahati ko na yung ating gulaman. Dito nga po sa isa nating bowl mga mare ay maglalagay ako ng red na gulaman. Tapos ay hahaluin lang natin yung mabuti. At dito naman sa kabila ay maglalagay po ako ng green na food color. Tapos mga mare, haluin lang din natin yung mabuti. At pagkatapos nga natin yung ma-mix ng maayos, ay hayaan lang po natin at iset aside natin yan. Tapos kapag lumamig na ay saka po natin yan islice sa maliliit na piraso. At sunod naman natin gagawin mga mare ay yung ating kamoting ube. At meron nga po ako ditong mga kamote, tapos mga mare ay lalagain lang natin to.
And pwede rin po kayong gumamit dito ng ube halaya. Tapos mga mare, takpan lang natin yan hanggang sa tuluyan nang maluto ang ating mga kamote. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare ay i-check nga natin kung luto na itong ating mga kamote. At kapag nga po malambot na mga mare ay pwede na natin yang hanguin. At nung lumamig na nga mga mare ay binalatan ko na nga din itong ating mga kamote. At susunod naman natin gagawin ay gagadgarin lang po natin ito. So gagamit lang po ako dito ng maliit na gadgaran, tapos nga ay gagadgarin natin itong ating mga kamote. At ayan nga mga mare, ganito lang po yung gagawin natin. At gadgarin lang natin lahat ang ating mga kamote. At pagkatapos nga nating gadgarin mga mare, yung ating mga kamote ay itatransfer lang natin ito sa isang kasirola. Tapos mga mare, maglalagay lang ako dito ng 1 can ng evaporated milk and ng 1 can din ng condensed milk. At i-mix lang natin to guys ng mabuti bago natin isalang sa ating kalan. Kapag na-mix na nga natin yan guys ng maayos, ay pwede na natin yang isalang sa ating kalan. So dapat po ang apoy natin dito ay nasa low to medium heat lang. Tapos mga mare, dapat nga ay continuous lang ang paghalo natin dito habang niluluto natin para po maiwasan natin na masunog yung ilalim. At pagkatapos nga ng ilang minutong paghahalo mga mare, ay maglalagay lang ako ng vanilla extract at ng food color. Naglagay po ako dito ng purple na food color o yung ating violet na food color para po mas matingkad yung pagka-violet or pagka-ube nitong ating kamoting ube. And mas appetizing din po kasi kapag mas makulay at mas purple talaga yung ating ube. At continuous pa nga rin po natin yung lulutuin at hahaluin mga mare ng mga ilang minuto pa. At pagkatapos nga ng ilang minutong paghahalo mga mare ay maglalagay na po ako dito ng margarine. Pwede po kayong maglagay dito ng butter pero dahil wala po akong butter ay margarine na lang yung nilagay ko. At pagkalagay nga natin dito ng margarine mga mare ay hahaluin na lang natin yan at lulutuin na lang natin for at least 5 to 10 minutes. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare, okay na nga itong ating kamoting ube. So iset aside lang natin yan guys at palamigin. At next naman natin gagawin mga mare ay yung ating custard milk. So gagamit lang po tayo dito ng itlog and gagamit din po tayo ng isang pirasong condensed milk or isang can ng condensed milk and yung ating 2 can ng evaporated milk. At gagamit din po ako dito ng yellow food color. This is optional. At ang una nga mga mare ay paghihiwalayin muna natin yung ating egg yolk at yung kanyang egg white. Dahil po ang gagamitin natin dito ay yung egg yolk. At kapag nga po nahiwalay na natin yung egg yolk sa egg white, ay imimix lang natin to guys ng mabuti. At after nga natin yung mamix mga mare, ay ilalagay na natin dito yung ating condensed milk at yung ating evaporated milk.
Tapos mga mare, maglalagay din pala ako dito ng vanilla extract and maglalagay na rin ako ng konting food color. Optional naman po yung paglalagay dito ng food color, pero mas maganda po at mas matingkad kasing tignan kung may food color. At pagkatapos nga natin itong haluin mga mare, ay sasalain naman natin ito para nga po matanggal natin yung mga buo-buo dito sa ating custard milk. At pagkatapos nga natin yung salain mga mare, ay isinalang ko na nga po ito sa ating kalan. Dapat nga po ang apoy natin dito ay nasa low to medium heat lang. At lulutuin lang natin yan guys ng mga ilang minuto lang. Hindi naman po natin ito kailangang pakuluan ng sobrang tagal. At after ilang minutes nga mga mare, ay pwede na natin itong hanguin. At eto na nga po lahat yung ating mga ingredients na gagamitin. So gumamit po ako dito ng sago. And eto na nga po yung ating gulaman. Eto naman po yung ating kamoting ube. And syempre yung ating saging na minatamis. And yung ating minatamis na kamote. At gagamit din po ako dito ng melon, mas masarap. At gagamit din po ako ng pinipig. At ang next naman natin gagawin mga mare ay mag-a-assemble na nga tayo. Depende na sa inyo mga mare kung gaano nga karami ang ilalagay nyo sa bawat ingredients. Siyempre mga mare, depende rin yan sa ipipresyo nyo sa inyong halo-halo. At pagkatapos nga nating maglagay ng mga rekado mga mare, ay maglalagay na nga ako dito ng yelo. At kung mapapansin nyo nga mga mare, ay hindi na nga ako naglagay dito ng asukal. Dahil matamis naman po yung ilalagay ko dito na custard milk. Pero pwede pa rin po kayong maglagay dito ng asukal. Depende po kung gaano katamis yung gusto nyo sa inyong halo-halo. And syempre, depende pa rin po kay customer kung magpapadagdag siya ng asukal. At next nga mga mare ay naglagay na nga ako dito nung ating ginawa or ating niluto na custard milk. At next naman mga mare ay maglalagay lang ako sa ibabaw ng ating ube na pang toppings. So, depende na po sa inyo kung gaano karami yung ilalagay ninyo. And lastly, mga mare, ay maglalagay lang ako dito ng pinipig. At eto na nga mga mare, ang ating trending na pangmasa na halo-halo, ang ating 20 pesos halo-halo. At kung naghahanap ka nga mare ng pangnegosyo recipe sa maliit na puhunan at madaling gawin, and syempre mare kahit nasa bahay ka lang ay pwede mo na ngang simulan ang negosyong ito. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pangnegosyo recipe for today. At kung meron po kayong pangnegosyo recipe na gusto nyong gawan natin ng video, i-comment nyo lang po down below. So, thank you guys again for watching and see you again on my next video. God bless!